Natakot siya na nakawin pera niya. Gumamit ng pera bilang kubrekama. Bantayan ang kaban habang kumakain. Naghahagis ng mga barya pag bored ito. Sa tingin mo ba masaya ang mga may pera? Hindi, di mo ma-imagine ang saya nila. Ang matanda ay ang man of my dreams. Mabuti sana kung mas bata at mas gwapo. Narinig ng Diyos ang aking hiling. Nakatulog ang matanda sa shower. Dahan-dahan na dumudulas sa bathtub. Gumaling ang kanyang balat. Kuminis ang kulot na balat niya. Kahit ang mukha nagiging gwapo. Nang imulat niya kanyang mga mata. Naging 40 years old na siya. Bakit may kakaibang karanasan siya? May meteor shower sa balita ngayong gabi. Nang ihatid siya ng assistant na si Atcheng. Ang lupa sa kalsada ay tuluyang gumuho. Nabuo ang isang malaking hukay. Nabigla ang matanda at si Atcheng. Sa kabilang bahagi ng hukay, mayroon babae na malapit ng mahulog. Ito ay si Yun Hasu. Nahulog siya sa hukay kasama ang matanda. Ang meteor shower ay bumagsak sa lupa. Nagising konti ang matanda, binuksan ang pinto at bumagsak. Inatake siya sa puso, nakahiga sa lupa at nagpupumiglas. Inilabas niya ang gamot niya. Nahulog mga gamot sa lipa. Mayroon asol na meteorite sa lupa. Naghanap siya ng gamot sa lupa. Kinuha at kinain niya ang meteorite. Pagkatapos ay nahima. Nagsimula ng asol na sinag sa hukay. Napapalibutan siya ng mensahero. Bawat sila ay may 3 mata. Naghinala na siya ay patay na. Nagsisi dahil sa pagsamba sa pera. Di nagkaroon ng magandang buhay. Di siya handang mamatay ng ganito. Nakiusap siya ng last chance. Handang ipagpalit ang lahat sa pera. Nais ni Hasu na bumaba sa kotse. Nais niya humingi ng tulong. Umakyat sa matandang katabi niya. Dinala ng mga mensahero ang matanda. Habang hawak ni Hasu ang kamay niya. Nagsimulang siyang magkamalay. Nailigtas ang buhay ng matanda. Natagpuan sila ng mga tao. Iniligtas mula sa hukay. Kapag inilabas ang mga ito, ang kotse ay agad na sumabog. Maraming pera ang nanguhulog sa hangin. Nabigla ang mga tao nang makita ito. Naging balita ang aksidenteng ito. Imbestigahan ng pulis ang mga gamit, pero nasira na ang dashcam. Bumisita ang kanyang mga kapatid. Ang mga iyak nila sa ibabaw. Hinihiling nila sana mamatay na ang matanda. Ipaglaban ng matanda mga ari-arian. Biglang iminulat niya ang mga mata. Si Dehan ay nagpahayag ng pakikiramay. Si Dehan lang ang sincere sa kanya. Di niya ginagawa ang trabaho niya. Nagulat sila nang magising ang matanda. Nagising din si Hasu sa ospital. Mabuti na lang at maayos siya. Tinawagan niya si Dehan. Na-aksidente ang pagkakakilala nila. Siya ay empleyado sa hotel ng matanda. Habang nililinis ang hotel, para makatago si Dehan sa matanda, hinubad niya ang damit niya. Hilahin si Hasu at itago sa kubrekama. Pinahirapan siya ni Hasu sa loob. Di nakaligtas si Dehan sa matanda. Sinampal ng matanda si Dehan. Akala na habol ni Hasu ay pera rin. Hilingin na ay dismiss kaagad si Hasu. Inaalagaan ni Hasu ang matanda. Iba ang nararamdaman niya sa kanya. Tinago niya ang candy at salamin. Labis na nabigo siya kay Hasu. Di naka-explain si Hasu sa misunderstanding. Nang dumating siya sa store ng ina, tumawag sa kanya si Dehan. Humingi si Dehan ng meteorite necklace. Pero ipa-explain siya tungkol sa misunderstanding. Nangako si Dehan kay Hasu. Nang magpadala na ang kwintas, mahuhulog pala siya sa hukay. Pumunta si Hasu sa kanyang bahay. Hinihintay niya si Dehan. Ang matanda ay kalalabas sa bathtub. Papansin ng matanda na nasa bathtub. Dahan-daang dumulas ang matanda. Ngayon siya ay isang gwapong lalaki. Siya ay si Choi Gobong. Lumabas siya sa bathtub. Lubos siyang natulala sa hitsura niya. Hinawakan ang malakas na katawan. Di siya makapaniwala. Dala ni Hasu ang meteorite kwintas. At hanapin si Dehan. Nakita niya si Gobong na walang damit. Akala na may gagawin ulit si Dehan. Napasigaw at nabitawan ang kwintas. At tumakbo sa labas. Tinakpan ni Gobong ang sarili ng towel. Sumugod si Dehan. Si Hasu lang ang nakita niyang umalis. Nagsimulang magpanik si Gobong. Medyo natutuwa siyang makita ang sarili. Tumawag si Mr. Hong kay Dehan. Nagtago si Gobong sa kubrekama. Nalaman niya kay Mr. Hong. May mga taong maghanap sa bahay bukas. Dahil maraming pera sa kotse. Alamin kung saan nanggaling ang pera. Ngunit hindi alam ni Gobong ang pera. Pinaalis niya si Dehan at muling nataranta. Lumabas para manood ng balita sa TV. Napulot ang meteorite necklace. Casual na nagbihis si Gobong. Lumayo bago pumasok ang mga investigator. Mula noon nawala na ang pick. Uminom ng kape si Gobong. Pinipigilan ng mga doktor para sa health niya. Tapos tinawagan siya ni Dehan. Ibinaba ni Gobong ang tawag at in-off.
Tiningnan ang sarili double-check kung totoo ito. Nahanap ang coffee shop batay sa GPS. Ngunit umalis na si Gobong. Hinanap ni Gobong ang doktor niya. Sa tingin niya ay dahil sa gamot ng doktor. Nakita siya ng doktor na ganap nalilito. Di alam anong nangyayari. Pinalayas siya bilang may sakit sa pag-iisip. Nagpalit si Gobong ng damit ng binata. Simula magtanggi sa mga kamag-anak. Naiwasan niya ang motorsiklo. Parang may mga superpower siya. Nagsimulang magpapuwersa. Kakaiba ang mga tingin ng mga dumadaan. Si Gobong na-enjoy ang buhay niya. Nagiging kumpiyansa siya. Dumating siya sa gate ng kumpanya. Sakto na dumating si Jesus sa trabaho. Nakita siya ng mga reporter. Kaya dumagsa para interviewin siya. Kinaladkad ni Gobong si Jesus para tumakas. Nagtago sila sa hotel at naalis ang reporter. Si Jesus ay medyo nataranta. Nagpasalamat sa kanya. Hinawakan ni Gobong ang kamay ni Jesus. Itinulak ni Jesus si Gobong. Itinuring siya bilang manyak. Nang aalis na si Gobong. Nakasalubong din niya si Dehan. Di alam kung sasabihin niya sa kanya. Walang naniniwala sa nangyari sa kanya. Maaring kunin ni Dehan ang kumpanya. Pinigilan niya ang iniisip, bitawan ang saklay at umalis. Nagtataka si Dehan. Nakilala muli ni Dehan si Jesus sa lobby. Nalaman na nawala ang kwintas. Hiniling niya si Jesus na maging assistant niya. Natagpuan ni Gobong si Acheng. Di siya nakilala ni Acheng. Kahit na ihayag ang identity niya. May sakit daw si Gobong sa pag-iisip. Sinabi ni Gobong ang nakaraan niya. Ilang sikreto na alam nila dalawa. Nagduda si Acheng kay Gobong. Gusto niya mag-imbestiga si Acheng sa pera. Di pa rin naniniwala si Acheng si Gobong iyon. Hinampes ni Gobong si Acheng. Ito ay parang si Gobong. Sa wakas ay naniniwala si Acheng. Imbestigahan nila kung saan galing ang pera.